nagpakita na sa LTFRB ang jeepney driver na nanghipo umano ng kanyang pasahero. May live report si Chino Gaston. Chino. Lumantad na sa tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang jeepney driver sa viral video na si Emmanuel Escalona. Siyang itinuturong ng manyak o di umano sa isang pasaherong babae na napilitang tumalon mula sa jeep dahil sa takot. Dumating sa LTFRB si Escalona kasama ang kanyang asawa at operator ng minamanehong jeep. Naiyak pa si Escalona nang siya'y humarap sa media sa pinakaunang pagkakataon. Humingi ng tawad si Escalona sa ina ng biktimang itinatago sa pangalang Yakuni, pero git nitong hindi niya minanyak ang kanyang pasahero. Maaring napagkamalan lang daw siya dahil nanunuyo ang kanyang mga labi na mga sandaling yon, kaya siya makikitang padila-dila sa video. Pero ang pamilya ng biktima hindi tumugon sa paghingi ng tawad ni Escalona at itutuloy daw ang reklamo laban sa kanya. Sa ilalim o sumailalim na sa drug testing si Escalona kung saan napag-alaman naman Jigin na negatibo ito sa paggamit ng illegal na droga. Gayunpaman, dinerecho ito sa pulisya kung saan muling paghaharapin sila dapat nila Kuni na nauna nang nagsampa ng reklamo sa ahensya ng LTFRB. Sabi ni LTFRB Board Member Ariel Inton, maaring maharap sa reklamong acts of lasciviousness si Escalona bukod pa sa pagkansela ng driver's license nito. At yan ang latest mula sa Quezon City. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Chino Gaston. Sa puntong ito, makakausap po natin sa linyang telepono si Attorney Ariel Inton, Board Member po ng LTFRB. Attorney Inton, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Attorney, ang depensa nitong si Escalona ay yung pagdila-dila niya ay mannerism niya. Pero sa video po na nakikita natin, nung karap naman kayo dito sa LTFRB, hindi naman ho siya didila-dila. So ano ho ba ang assessment nyo sa kanyang mga pinagsasasabi? Well, mahirap paniwalaan yun, no? Kasi ang tinanong ko nga sa kanya, nung sinabi niya yung depensa niya yun, sabi ko, bakit kinakailangan mong lumingon at dilaan yung pasahero mo, di ba? Pwede ka naman magdila-dila kung talagang yung mannerism mo yun, nang hindi ka nakaka-offend ng tao, di ba? Pwedeng bumaling siya dun sa hindi sa kaliwa niya o sa harap. Pero ang ginawa niya, talagang makikita mo yung video, talagang bumabaling siya dun sa pasahero niya at saka siya magdidila, di ba? So, medyo mahirap paniwalaan yung sinasabi niya nga. Hello? Opo. Ang malaking bagay talaga dito yung video kasi ngayon, yun nga, yung ginagamit ho niyang depensa parang medyo malabo. So ano po ang susunod na hakbang ng LTFRB laban po sa driver na ito? Well, una, dahil wala pa tayong pandinig, no? Sa Lunes pa yung formal na pandinig. Ngunit minabuti ng operator na dalhin na yung kanyang driver kanina. So kami naman, mas mabuti rin yun na nandito yung driver para napapirma namin ng kanyang commitment na darating siya sa pandinig dito sa LTFRB. So ang amin po next move dito ay dinggin yung kasong isinampa ng complainant laban sa operator at sa driver. Pero pinayuhan na rin natin bilang abogado ang complainant na kinakailangan ay magsampa na siya ng isang criminal case laban din sa driver. At tingin ko yata ginawa niya po ngayon to. Kanina po nung minomonitor ko po ang kanilang lakad nasa krami yata at magsasampa rin nga po ng demanda. So yun po yun sa criminal aspect ng kaso. In the meantime, sa amin naman po sa LTFRB, tuloy-tuloy po yung kaso niya at inaasahan po natin na sa Lunes ay appear ulit itong operator, yung driver at yung complainant at kanina nga pala, pati yung kanyang nanay at kapatid ay nandito at sila po ang kumonfronta dun sa driver. Opo. Paano po yung mga ganitong cases? May kapangyarihan ho ba ang LTFRB para automatic na maipa-drug test din itong mga ganitong klaseng driver po? Kanina po, usa po siya nagpa-drug test itong driver. Pero sinabi nga natin, ano man yung resulta niyan, para sa akin, hindi po material. Dahil kung positive o negative yun,
ilan araw na nakalipas bago po yun nangyari yun na yung insidente. Pangalawa, ito naman assessment ko, no? Hindi naman porque hindi siya nakagamit, pwede mo na sabihin na hindi niya ginawa yun. So, para sa akin, whether negative o positive yung drug test, ang importante po, may basihan po kami na isuli yung kaso based dun sa complaint ng biktima and based dun sa video na na-upload po. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Attorney Ariel Inton, board member po ng LTFRB.